Okay din. Diba nasa 60? Kaya pala yung intro, ganyan parate, yung pinapanood. 14 yun. Kasi bakit walang tao? Kasi kailangan parang yan ang pupo ng mga. Parang rocks. Parang rockstar. Ayan, yan galing. Swedish. Biyan mo na. Biyan siya lang. Ba't hindi naman konti? Hindi na. Sa fanpage ko. Paano mapapunta sa fanpage? Piling. Kapiling. Hindi. Tao sa page. Yep. Base mo lang. Ayan. Publish. Ganun na. Publish. Sabihin mo nga ano. Paborito mo sa rin pag-invite. Yan o Urgency, curiosity. Sama na. Iyak pa talaga yung siya kasi Alright. Kamusta po kayo lahat dyan, mga kaibigan natin, mga fans ng Bian Networking? How are you? Magandang gabi and good morning sa lahat ng networkers. And so kung narinig nyo ako, pakitype na narinig nyo ako. Yan. Silent. And kung ano man location nyo, type nyo. Halimbawa, taga Pilipinas, taga Dubai, taga Hong Kong, Taiwan, or what. Diba? And kamusta kay Maria Trina Antao from Davao? And kay Paul Terelisa, kamusta ka? Gusto kong batiin ang mga taga Tacloban. Okay. And kay Lourdes Doctorero, good morning. Sa mga taga Hong Kong, Ultimate Conquerors International, kay Sally Ann Salazar, okay, kay Maricar Argulosas, yan. Kamusta kayo lahat? Clear na clear. Alright, so yan, so ngayon kung nanonood ka na ngayon tapos hindi pa alam na mga ka-team mo, mga downlines mo o upline mo, diba? I-share nyo na tong link sa wall nyo ngayon para malaman nila na mag-i-start na tayo sa napakagandang topic natin for tonight, which is paano mag-invite ng tama. Okay? And magtuturo ko sa inyo ng mga maling ginagawa ng mga networker sa mga tamang gawin nyo para mag-i-invite. So yan, type nyo lang kung may gusto kayong batiin, batiin natin sila.
Kamusta kay Herson Datun, kay Soli Liwanag, kay Genevieve Bopis, kay Mary Grace Lacambra, kay Aisha Buna ng Team Dauntless from Riyadh, kay Ann Oreo, kay Victoria Posadas, kay Fal Isnaini from KSA, kay Kevin Sumile from Iligan, 7Cs. Maraming salamat sa free trainings. Thank you. Salamat sa support sa mga nanonood. And tonight meron tayong 114 viewers na online. Okay, palakpakan. Para tayo merong isang seminar room. Ang dami ng tao. Diba? So, yung mga nasa likod, pwedeng umusog lang po kayo ng konti. Mag-start na tayo in just a few minutes. And then, mga ganun ba? Kamusta kay Jaisel Lansang? Kamusta kayo mga G2 Infinity family? Okay. And kay Jonah Bolivar from All-Star Hong Kong. Kamusta kayo? Kay Sean Felipe. Kamusta? Kay Kudyaman Judith. Dito sa Jordan. Grabe. Nandiyan ba si Michael Jordan? Hindi, joke lang. Okay. Layo nito from Real Victorious. Kay Abby Manuel na ever so supportive. All-Star International. Supports behind nito. Yes. Okay. Kay Vel Cabalza, si Idol. Yan, idol ko yan eh. Matalino yan. Kay Miriam Paluta, Regina, Edna. Dami nito kay Lorna Amarante and your group. Okay. Okay. So yan, mag-i-start na tayo. Yung pinaka-topic natin for tonight is paano mag-invite ng tama. And kung hindi pa ato alam ng mga tao, mga downlines nyo, mga uplines nyo, i-share nyo na siya sa wall nyo ngayon. Pwede yung pindutin yung share para pumunta na sa wall and then makita na maraming tao. Para kasama natin sila ngayon. Okay? So sa mga ready na para sa topic natin for tonight, pindutin nyo lang yung i-type nyo na ready na po ako or ready na ako. Okay, para malaman ko kung pwede na tayo mag-start. Okay, kasi baka halimbawa hindi ka pa naliligo, kumakain ka pa, diba? Or kung meron kayo questions, diba? Pwede nyo na i-type before tayo mag-start. Baka sakaling masagot ko yung tanong nyo. Okay, so type lang nyo yung question nyo, diba? Kaya habang naghihintay ako ng mga questions, batiin ko muna si Rod Devero, kay Efren Minor. Well, nasa Jensen pala ako next week. Meron akong training doon for 3 days about social skills. Paano makipag-usap, mag-persuade ng mga tao, mas maging convincing ka. So, kung taga Mindanao area ka, pumunta ka sa Jensen, nandun ako from Friday to Sunday, 3 days yung training. So, kita-kita tayo doon. So, kamusta ka kay Arnie Tupas from Malaysia? And kay Everose Castro, All Stars International. And kay Jude Noigab from Qatar. Kamusta ka? Okay. Okay, so ready na kayo. Wala namang questions. Mag-start na tayo. Okay, so pindutin nyo na yung like button or yung heart. So, kung gusto mo, pindutin yung angry button. Kung galit ka na, di ba? Excited ka na. Okay. So right now meron tayong 172 na viewers. So yung seminar room natin hindi nakasya sa Jollibee. So malamang yung iba nasa labas na amoy tao na yung seminar room, parang ganon. Okay, kamusta sa mga taga Singapore, taga Brunei, Kuala Lumpur, Hong Kong, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Europe, buong Middle East, and sa USA, sa Canada, sa Japan, and kung ano man bansa mo ngayon, congratulations kasi maganda yung matutunan for tonight. So, ito yung topic natin. Ang topic natin is paano mag-invite ng tama. Ngayon, before ko ituro yung paano pag-invite ng tama, tatalakayin ko muna sa inyo kung ano ba nagiging problema ng mga tao sa network, lalo na pag-invite. Alam mo ba na
kung meron kang ma-master na isang skill, okay, sa network natin para mapalaki mo yung network mo, is yung number one skill dyan is paano mag-invite. Because kung wala kang may invite, wala kang mabebentahan. Kung wala kang may invite, wala kang marirecruit. Kung wala kang recruit, wala kang downline. Kung wala kang downline, wala kang residual income. So kung meron kang unang ma-masterin, okay, before presentation, before mag-training, diba, masterin pag-invite. Okay, marami akong kilala marunong magsalita, pero mapuro sa pag-invite, kaya hindi lumalaki yung negosyo, yung network. So napaka-importante na itatak mo sa isip mo, sa puso mo, na before masterin ibang mga bagay sa pag-network, ang unang ma-masterin is paano mag-invite. Kasi ang inviting, ang lifeblood ng industry natin. Kung walang magaling mag-invite, wala pong kumpanya. Kung walang magaling invite, walang mag-attend sa seminar. O walang magaling mag-invite, walang bibili ng product. Kung walang magaling mag-invite, walang mag-attend training. Kung walang magaling invite, siguro walang pupunta sa mga birthday, walang magpupunta sa mga binyag. Diba? Walang mag-aaral sa eskwelahan, walang magpupunta sa simbahan, kung walang nag-invite dun sa mga taong yon. So, ibig sabihin, kung gusto mong mapalaki yung negosyo mo, kailangan ma-master mo yung pag-i-invite. Ano ba itong pag-i-invite na to? Imagine nyo na, halimbawa, eto yung, eto ka, okay, and eto yung presentation, yung business presentation. Ngayon, ang kailangan, imaginein mo na parang may tulay dyan. Tulay. Okay, from ikaw to a presentation, ito yung prospect mo, kailangan mo siya matawid dun sa tulay para mapunta sa presentation. Huwag mo i-mimix yung dalawa. Iba yung presentation skill, iba yung inviting skill. So, ibig sabihin, kung ito yung prospect mo, ito yung presentation para maintindihan yung business, kailangan mo siyang matulungan para tumawid. Ito yung inviting skill. Invite. Kailangan mo siya ma-invite. Kailangan mo master pag-invite. Para pag nakatawid siya doon, papresentan mo siya. Pag napresentan mo siya, and magaling ka mag-present, magiging receptive siya. Pag receptive siya, malaki ang chance na sasali siya. Okay? Kaya napaka-powerful na ma-master mo ang pag-invite. Kahit huwag mo na master yung pag-present, pag-i-invite muna. Pag magaling ka na mag-invite, mamamaster mo na yung pag-present. Kasi ngayon, nag-i-start ka pa lang, hindi mo na kailangan actually ng master yung mag-present eh. Hindi naman kailangan sobrang galing. Bakit? Ang dami ng mga apply magagaling. Ang dami speaker magagaling. Ang dami mga videos naka-upload na sa YouTube. Okay? Sa Facebook. Pero, yung pag-i-invite, kailangan mong ma-master yan on your own. Okay? So, ibig ko sabihin, before mo master yung presentation, yung training, o pag-team building or ano pa, masterin mo muna pag-i-invite. Very basic. Kung bago member ka, masterin mo paano mag-invite. Dahil pag na-master mo yun, yayaman ka. Okay? Imagine mo na lang kung let's say meron kang 100 na downline, lahat magaling mag-present. Pero hindi mo mag-invite. Ano mangyayari sa business mo? Wala kang kikitain. Di ba? So, yung invitation skills mo, yung pag-i-invite, ayun po parang tulay yan from your prospect, papunta siya sa presentation, kailangan mo matawid siya dun sa tulay. Dito papasok yung pag-i-invite. Kailangan mo siya ma-master. Okay? So, ngayon, meron 3 problema ang ginagawa ng mga networker. Kaya hindi nila namamaster pag-i-invite. Pero bago ko sabihin yun, diba, okay lang ba na i-type nyo yung na-realize nyo dito sa first part na tinalakay natin? Okay? Para maintindihan ko naman kung nakikinig ba talaga kayo. Diba? Baka pinot ka lang pinot ng like dyan, heart button, diba? Okay? So, tama na yung pagbate, realization muna. Okay, so kung ano yung na-realize mo dun sa unang part na tinalakay ko, bakit importante yung pag-i-invite, please type it right now. Okay. Apply. Kamusta sa La Union kay Juvenel Sabado? Okay. Yan. Baka pwedeng mag-disconnect yung iba. Yan. So, i-type nyo lang
Kung ano yung na-realize nyo about dun sa sinabi ko, bakit kailangan master yung pag-invite? Bakit siya importante, ganun. Okay. Ayan, sabi ni John Tugade, invitation is the key to build a big network. Tama. Massive invite equals massive income. Okay. Exactly. The basic foundation of a business is inviting, sabi ni Sean. Diba? It is the key for your global expansion. Okay, Dunhila Mancho Sarte. Haba nito ah. I realize mas dapat ni master pag-invite para maging good networker. Okay. Pag wala ma-invite, hindi lalaki grupo. Sabi ni Alona Neriqua. Correct ka dyan. May big point ka, Sir Marco. Sabi ni Sally Salazar. Kailangan ma-master pag-invite. Sabi ni Hudaman Judith. Si Maria Antao. Sabi niya, master first the how to invite, then afterwards the how to present. Haha, tama yan. Kasi sino presentan mo kung wala ka invite? Presentan mo sarili mo. Oo nga, diba? Si tao malaga sa networking business, sabi ni Janet Frasco. Okay, tama. Marco, ito talaga live blood ng business at excited ako today to learn more about inviting. Okay. So, sabi ni June Cloma, how to invite relatives. Sige, sasagutin ko yan ha. Maya. Kasi natadaanan na rin natin yan eh. Okay. So, ano pa ba? More crowd, more money, more pairing. Sabi ni Bel Cabalsa. Si Evelyn Kahulugan. I'm watching na from Korea. From Korea, bakit di gumagalaw? Baka yung internet. May anetch. Okay. Okay, sabi ni Joe Marie Gosela. Para makuha ang trust ng guest at attention niya. Kay Jen Buwag, na-realize ko po apply Marco is, kailangan talaga pagalingin ang sarili sa pag-invite. Kasi kung wala ka ma-invite, wala ka ma-presentan. Actually, kahit ano hindi ka marunong mag-present. Kasi si upline marunong mag-present. May video na nagpre-present na OPP or BOM or what. Yung inviting, kailangan master yun kasi kahit na magaling mag-present ang upline mo o yung video, kung hindi ka marunong mag-invite, wala makikinig. Okay. So, hindi ko napabasahin yung kay Ron Rego. kay Romandico, Apps Marco Power, watching here from Subic. Okay, skills pag-invite. Sabi ni MJ Martonito, how can I value your release ebook? Kung hindi nyo pa nakukuha yung ebook na free, you can go to beyondnetworking.ph and then makukuha mo yung free doon. Okay. Sabi ni JC Marsigan, invitation is the key to building a large organization and unlimited income. Tama. Master the basics, sabi ni Abby Manuel. Invite. May pasigaw pa. Diba? Alvin Abreu, ako dati sa warm pero nag-struggle ako sa cold market. Paano kaya effective yung pag-invite sa cold market? Mamaya masasagot ko yan. Okay. So anyway, proceed na ako sa 3 mali na ginagawa ng mga networker. So yung matutunan yun. Okay, ano yung 3 mali na ginagawa ng mga networker sa pag-invite? Kung gusto mo matutunan, pindutin mo na yung like saka yung heart button para mag-start na tayo. Oh, yan. Inuulan na tayo ng like. So, ibig sabihin na i-explain ko na yung 3 mali na ginagawa ng mga networker at para maiwasan mo to. Okay. Yung number 1, kaya yung mga tao hindi nagpupunta sa mga seminar or sa mga presentation mo is number 1, ang isang networker, isang problem ng networker is wala siyang inviting skills. Hindi siya marunong mag-invite. And hindi siya tintain ng upline niya para mag-invite. Binaliw lang siya. O nagka-attend siya ng training. Sa training, sabi mag-invite, pero hindi siya tinuruan ng skills o technique para mag-invite. Kaya baliw lang siya. Ngayon, pagharap niya sa prospect, sabi niya, ay grabe. So, yung prospect nagulat. And then, hindi niya ma-invite. Bigla niya lalatagan. Ganun ako dati. Kaya alam ko. Kasi, pag-attend ko seminar, sabi, mag-invite daw ako. Mag-invite, di naman sinabi kung paano yung proper mag-invite, anong sasabihin, ano yung kailangan kong script na gawin. So, nangyari, meron akong prospect yung sabi ko, grabe bro, gusto mo yumaman, may papakita ako sa'yo. Hindi pag-i-invite ginawa ko 50%, which is mali, kasi iba ang presentation sa invitation. So, ang ginawa ko, na-realize ko na mali yung doon ko nag-shift sa pag-i-invite. Ayan yung number 1 na mali na mga networker. Wala silang inviting skills. Okay? Aanin mo yung 10 baliw na downline
kung hindi marunong mag-invite. Aanin mo yung dalawang downline mo na baliw kung hindi mo rin mag-invite. Baliw ka, hindi mo mag-invite. Paano lalaki network mo? Aanin mo yung yung 100 na downlines mo magaling mag-present. Pero hindi mo rin mag-invite. Wala mangyayari sa network mo. Okay? Ito yung number 1 na mali ng mga networker o ibang companies o buong industriya. Hindi nila tinuturuan properly paano mag-invite isang tao. Binabaliw lang nila. Sinasabi nila, basta hakot ka lang dito, invite ka. Okay, hakot invite. Pero ano dapat specific step by step na pwede mong ituro sa downline para makapag-invite siya properly. Okay. And bibigyan ko kayo ng konting mga tips and script para makapag-invite ka. Kasi kung wala kang invitation skills, mahirap. Pinaka-basic na tinuturo ko sa mga downlines ko is mag-i-invite ka sa mga tao, number 1, may problema. Pag may problema sila sa ino-offer mong service or product or sa pera, clue na yun na pwede mo silang i-invite for a presentation para maayos yung problema nila. Okay? Very basic yun. Ang i-invitean mo lang ang tao may problema sa pera o sa health or kung anong service man ino-offer mo. Kung wala siyang problema, huwag mo i-invite kasi hindi makikinig yan. Halimbawa, yung isang tao bilyonaryo, tapos ini-invite mo paano yumaman. Parang anong problema nito? Ba't ako ini-invite? Yaman-yaman ko na. Okay, halimbawa yung tao, empleyado, may problema sa pera. Clue na yun na pwede mo siya ma-invite kasi may problema siya sa pera. Okay? Grabe, right now, meron na tayong 400 viewers. Kala, siguro parang na to. Hindi na tayo kasi sa McDo. Grabe. Nababaliw ako, grabe. Nai-imagine ko lang na anong seminar room mako-contain yung 400 na tao. Diba? Anyway, so ayun yung number 1. Basic na pag-i-invite is invitahin mo yung mga tao may problema. Pag walang problema, huwag mo imbitahin. Hindi makikinig sa'yo yan. Okay? Marami naman tao na may problema, so hanapin mo na sila. Number 2, pwede tuturo ko yung script. Etong script na to, galing to kay TJ Villanueva na isa sa mga idol ko na na-share niya yung script na paano mag-invite. Okay. Sabi niya, dapat meron kang tinatawag na sense of urgency. So let's say meron kang prospect, gusto mo recruitin. Ang unang tatanong mo sa kanya is, hello prospect, na-istorbo ba kita? O busy ba ngayon? Okay, ayun yung sasabihin mo. Na-istorbo ba kita? Busy ba ngayon? Bakit? Pag sinabi niyang busy siya, wag mo na itutuloy pag-invite mo. Pag sinabi niyang libre naman siya, ayun yung clue na pwede ka mag-proceed na imbitahan siya for a presentation or business. Lalo na kung may problema siya sa pera. Okay? So, yun. Pangatlo is yung curiosity. Okay? Curiosity, yung tipong tatanungin mo sa kanya, yung mga basic lang na third-party approach na, bro, may kakilala ka ba naghahanap na ng extra 5,000-10,000 per month? Kasi meron akong project na ginagawa ngayon eh. And yung kasama ko, pagpapanap siya sa akin, kung may kakilala ka, baka pwede mo ma-refer. Basic yun, curiosity. Pag nakikurious, kasi makikurious siya na, ano yan? Ibig sabihin, pag tinanong ka niya na, ano yan, curious siya. Clue na sa'yo yun. Ngayon, tatanungin mo kung, ang next na tatanong mo sa kanya, bakit ka interesado? Kailangan ba na extra income? Ganun. Okay? Kasi pag tinanong mo yung bakit, i-justify niya yun. Pag justify niya, ibig sabihin baka may problema siya. Okay? So, ayun ang 3 skills na naituro ko sa inyong gabi about sa presentation skills. Isang problema pa lang yun. Hindi ko pa natatalakay yung 3 problema. Ay, 3 yan eh. Isa pa lang natatalakay. Yung 2 hindi pa. So, yung unang problem, kaya yung mga networker wala na-invite kasi wala silang inviting skills na maganda. Very poor ang inviting skills nila and hindi sila marunong paano mag-invite. Hindi sila tinuturuan paano mag-invite properly. Lagi sila, balibin mo lang, di ba? Nakakot ka lang. Dapat, as an upline, tuturuan mo kung ano magandang script. Step-by-step procedure. Huwag mong hayaan lang na baliw. Diba? Attitude sa skills dapat pantay. Okay? So, yun yung unang problem. Which is yung poor invitation skills. Walang skills na inviting ang isang distributor kaya hindi siya nagsasucceed. Okay? And may 3 akong tinuro sa inyo para ma-enhance yung invitation skills mo. Which is yung number 1, mag-invite ka ng tao may problem. Pangalawa, dapat may sense of urgency pag ni-invite ka. Pangatlo, dapat may curiosity. So, marami ba kayo natutunan?
Okay, bago tayo mag-proceed sa pangalawang problem, i-type nyo nga kung ano yung mga na-realize nyo sa mga sinabi natin. Yung sa unang problem, which is yung poor inviting skills. Ano na-realize mo doon? Share mo naman para maintindihan natin and makita rin ng mga iba natin viewers. Okay. And congratulations po sa lahat ng viewers ngayon. Ito yata yung pinakamaraming viewers natin sa tanan ng buhay ko na pag-online. Meron na po tayong 430 viewers. Diba? At hindi ko alam anong klaseng seminar room na po to. Okay. Kung malaki-laki na po to, parang na po tayong simbahan. Parang gano'n. Okay. Okay, so kung ano na-realize mo, i-type mo lang yung unang problem ng mga networker is poor inviting skills, kaya wala silang ma-recruit. So, i-type mo siya ngayon kung ano na-realize mo doon before tayo mag-proceed sa problem number 2. Grabe daw, dami nila natutunan. Okay. Yes, Power, thank you po sa sharing. Leilani Misuela. Alvin Espino, curiosity is the way. Tama. The greater the curiosity, the greater the chances na sasali isang tao. Okay. Dati may nag-invite sa akin, naalala ko. Nakasalubong ko siya sa CR. CR po talaga yung sabi niya. Sabi niya, bro, gusto mo ba kumita ng 30,000 per month? Oh, paano yan? Hindi ko pwede sabihin sa'yo eh. Kinanon ako. So, ano naman? Alam mo yan, nakaka-curious. Anyway, na-presentan niya ako kasi na-curious ako. Diba? Yung mga ganang pabitin moves, diba? Okay, sabi ni Sean, problem plus sense of urgency plus curiosity equals invite. Pak, ganun. Okay. Power, grabe. Galing, Sir Marco. Sabi ni Juvenil Sabado. Dito pa lang sa invitation talaga makikita mo na may system that need to be followed. Analisa. Okay, sabi niya. So, yan. So, right now meron tayo 430 viewers. Sa mga kaka-tune in lang, pwede niyo pong i-share ngayon. Ang link na to sa wall nyo para sa mga downlines nyo, leaders na hindi pa nakakapanood, mapanood po nila. Napakaganda ng topic natin ngayon. After ng training na to, itong live show na to, mas marami ka ma-invite. At mas marami ka na-invite, kikita ka malaki income. Nako, nababaliw ako. Alam nyo ba, last week, may dalawa ako napapayin. Diba? Dalawang direct. So, another 24,000 per day yun. Imagine mo nang gagawin ko dun. Anyway. Okay. Sabi ni Marcelino Tan, kailangan alamin ang problema kasi kung pag walang problema, walang solusyon. Tama. So, sa mga ready ng mga tao na malaman yung problem number 2 na ginagawa ng mga networker kaya wala sila ma-invite, pindutin nyo na yung like button at saka heart button para makapag-start na tayo. Game. Anyway, so yung problem number 2, ano to? Kung yung problem number 1, natutunan nyo na pag ang isang networker, wala pa siyang skills inviting or poor ang inviting skills niya, negative siya, yayaman. Okay? Nung nagkakatib ako, malakas ako magpa-curiosity sa tao eh, kaya marami na recruit. Yung pangalawang problem, ito siya. Kaya hindi nag-jojo yung tao sa'yo kasi wala kang credibility sa mata niya. Ulitin ko. Problem number 2 naman networker, kaya hindi nila na-invite yung isang tao o hindi mo na-invite sa tao dahil wala kang credibility sa mata ng kausap mo. In other words, mababa ang tingin niya sa iyo. Yes. Kasi for example, ikaw presidente ka ng kumpanya, ikaw si Bill Gates, ikaw si Henry C, ikaw si Manny Pacquiao. Kapag in-invite mo isang tao at mataas tingin sa iyo ng taong 'yon, direction mo lang eh. Uy, gusto mo bang sumama sa akin? Magkagawa ako ng isang business. Kasi bakit? Mataas tingin sa'yo eh. Imagine mo kung ikaw si Lucio Tan, bilyonaryo ka ng Pilipinas. Tapos tinawagan kita ngayon. Gusto ko itang gawing distributor sa isang company ko. Kasali ka rin. Lucio Tan yun eh. Bakit? Mataas tingin mo. Let's say, isang araw, tinawagan ka ng idol mong teacher o idol mo na basketball player. Ini-invite ka. Of course, sasali ka dahil mataas tingin mo sa kanya. Halimbawa si Justin Bieber, di ba? Bila siya nag-post sa wall niya,
Sabi niya, naghahanap ako ng mga networker na gustong makasama sa akin. Siyempre, sasama ka sa kanya kasi idol mo siya eh. O kaya si Vice Ganda or kung sino man na tao na sikat na mataas ang tingin mo, malaki ang chance na pag mataas ang tingin sa'yo ng tao, sasali siya. Pag mababa ang tingin sa'yo ng tao, hindi siya sasali. So, kung nagtataka ka, diba, kung hindi sumasali ang mga tao sa'yo o hindi nagpapa-invite, it's because mababa tingin sa'yo ng tao. Paano ko nalaman yan? Nung time na nag-start ako mag-network, isa po akong row 4, isa po akong laging baksak sa school, isa po akong walang kakwenta-kwenta ng estudyante. Kaya nung in-invite ko mga klase ko, sinabi ko na meron ako nakitang business na yayaman kami. Ang reaction nila, nahihibang na ako. Pero isa naming kasama na student council, mataas tingin, pumasok na networking, lahat sila sumali doon. Sa akin hindi. Napaka-unfair ng buhay. Di ba? Pareho lang naman na networking in-over namin. Doon ko na-realize. Kasi student council yon, mataas tingin sa kanya ng mga kaklase ko, nag-aaral siya, mataas ang grades siya, mga professor, ina-idol siya, lagi siya pinapraise. Ako lagi ako pinapalabas. Kaya malamang, mababa ang credibility ko sa school, kaya walang sasali. Kaya yung mga may narinig kayo na marami na i-invite kagad, sila yung mga may background na mataas credibility na sa school, mataas credibility na sa trabaho, mataas ang credibility nila, bata pa lang sila. Ibig sabihin, mataas tingin ng tao sa kanila. Kung mataas ang credibility ng isang tao, most of the time, mas madali ang mga bagay sa kanya. I-gets nyo? Okay. So, kung for example, grabe, 500 viewers na tayo. Oh my God. Mabaliw ako. So, ngayon, siyempre, iba sa inyo nakikinig. Ano ba yun, sir? Wala po akong credibility. Simpleng tao lang po ako. Hindi lang po ako mayaman. Hindi po ako sikat. Diba? Huwag kang mag-alala. Pareho lang tayo. Hindi naman ako sikat din dati. Diba? Hindi rin naman ako magaling dati. Diba? Pero may paraan paano tumaas ang credibility mo. Okay. Bibigyan kayo ng tips. Ready naman kayo? Okay. So, eto yun. Number 1, na pwedeng pataas ang credibility mo is dapat magkaroon ka ng integrity. Ibig sabihin integrity, ikaw yung tipong tao maasahan na pag may pinangako ka ginagawa mo. Pangalawa, nagbibigay ka ng value sa buhay ng mga tao. Ibig sabihin, lahat ng kaibigan mo, tinutulungan mo, networking man o hindi, lahat ng kakilala mo, pinapasyalan mo, nagbibigay ka ng ngiti sa mga bibig nila, di ba? Tinutulong mo sila sa mga problema nila, or nagvo-volunteer ka sa mga volunteer work. Okay? Mga basic lang to na papataasin yung credibility mo, 'di ba? Kasi ang mga tao kapag nakapagbigay ka ng tulong sa kanila, okay, maganda integrity mo sa kanila, maganda yung pinakita mo sa kanila, tumataas sa tingin nila sa iyo. Imaginein mo, kung meron ka 100 na kakilala na tinulungan mo sila sa panahon na kailangan kanila o nagpunta ka noong time na in-invite ka nila sa wedding or birthday, tapos napasaya mo sila. Kung meron silang problema, 100 na tao yun, tinulungan mo. Hindi pa to networking. After 2 o 3 months, sinubukan mo silang invited. Sa tingin mo, mag-a-agree sila for presentation? Of course. Bakit? Kasi nakatulong ka sa kanila. Okay? Tumaas ang credibility mo sa mata nila. So, sa online, paano mo ito gagawin? Makikipagkwentuhan ka lang sa mga kilala mo. Kaya magpo-post ka ng magaganda. Yung cover photo mo, ayusin mo siya. Profile picture mo, ayusin mo sa something na credible ka. Kung nakapag-graduate ka sa college, ilagay mo doon. Kung meron ka award, ilagay mo doon. Kung meron ka mga magagandang nagawa sa ibang tao o sa society, ilagay mo din doon. Ginagawa ng mga politician yan, di ba? Tumutulong sila, pinipicture nila, nilalagay nila doon. Or kung ano man, very basic ang pataas ng credibility. Ibig sabihin, mag-give value ka sa buhay ng mga tao. Okay, pag nakapagbigay ka ng tulong sa ibang tao, tumataas ang credibility mo sa mata nila and meron mo sa mga invite. Okay? Grabe, may 500 viewers tayo ngayon. So, ayun yung problem number 2. Yung problem number 1 natalakay na natin, which is poor inviting skills. Problem number 2 is pag wala ang credibility, mga tao hindi mo may invite. Okay? Actually, pag na-master mo to, dahil may invite eh, di ba? So, anyway, marami na ba nababaliw? Ang dami nagkawawala dito sa i-PM nyo nga, i-post mo dito, comment mo yung na-realize mo sa problem number 2 na natalakay ko para makapag-proceed na ako sa topic number 3. Okay? So, congratulations. Grabe, 500 viewers po tayo tonight. Diba? Nako, ang dami po nito. Tumataba po ang aking puso.
Dahil, ayun, golden rule nga daw yung giving value. As you freely give, you shall freely receive. Okay. Yan. Baliw na akets. Sabi ni Bed Tesoro. Okay. Power na lang yung iba. So, sobrang power na lang tinipe. Yan. Si Tristan Mission. Yes. Patrick Rivera. Power. Kakabaliw upline. Okay. Sobrang dami namin natutunan. Grabe. So, sa mga kaka-tune in lang, i-share nyo na to sa wall nyo ngayon para mapanood na lahat ng kakilala nyo sa buong industriya ng network marketing at matulungan natin sila. Okay, so sabi ni Jex, Jerome Antipolo, people respond primarily to value. Kapag mas mataas ang value mo sa isang tao, mas na-attract siya sa'yo. Tama. So, yan, dami yung nasinabi. So, we will now proceed to our last topic, which is yung pangatlong problema na ginagawa ng mga networker. So, kung ready na kayo, marinig yung pangatlong problema para maiwasan mo, click like and heart para makapag-start na tayo. Sabi ni Ralph, diba, De Vero, pag may value ka sa tao, kahit anong pambabaliw gawin mo sa kanya ng iba, kahit sino pa magbaliw sa kanya, sa'yo pa rin siya sasali. Tama yun. So, yung pangatlong topic natin, which is last, ito lang. Kaya, yung mga networker din na fail sa pag-i-invite nila, ito yung maling ginagawa nila yung pangatlo. Kung yung una, poor invitation skills. Pangalawa, low credibility sila. Ito yung pangatlo. Yung pangatlo na problem na ginagawa ng mga networker is meron silang mindset na one time, big time. Wala silang long-term perspective. Ibig sabihin, meron silang mindset na makapag-invite lang ako ng isang big fish, isang leader, isang agila, di ba? Isa sa mga myth to sinasabi sa trading, magpakanap ka ng agila, di ba? So, nasa mindset nila na, makaisa na ako, makahanap ako ng agila. Diba? Okay na. Hindi. Kailangan mo talaga tuloy nag-i-invite kasi hindi mo alam sino yung agila. Diba? Minsan, makakachamba ka, minsan hindi. So, wala naman nagsasabi na, ito agila. May makilala nga ako, na-invite ko. Diba? Hindi naman ko agila. Pero, yumaman. Pero naman iba, agila, pero parang wala pa rin. Diba? So, kung marami kasi pumapasok na para sa kanila mag-invite lang 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, okay na, hindi. Ang pag-business, tuloy-tuloy po yan. Hindi po siya yung sasabihin mo, 3 months lang, mag-invite ako, after nun, wala na. 6 months lang, invite ako, after nun, wala. Hindi. Continuous process po siya. Diba? Continuous process na pag-invite, hindi siya yung one time lang na pag may napapingin ka, tapos na, hindi. Continuous. Diba? Kailangan mo mag-dedicate dito ng 2 to 3 years, 5 years time na nakatingin ka. Ngayon, kung gusto mo na lumaki income mo talaga, at least mga 1 to 2 years ka continuously ka nag-invite kasi on the 3rd year, retired ka na. Okay? So, ba't ko sinasabi to? Kasi maraming networker na sumasali na meron silang mentality gano'n na maka-recruit lang ako ng isang malapit, tigil na ako. Hindi. Na-try ko na yung gano'ng mindset kasi yung mga pag tumambay ka sa optikas, marami kang makikilala ng mga junkie. Diba? Para sa akin na hindi maganda yung gano'ng klaseng mindset. Hindi siya long term. Dapat continuous ka pa rin nag-i-invite. Diba? Until na makuha mo yung income na gusto mo. Diba? Ang paraan, diba? Para yumaman, at least meron kang minimum at 30 na direct. 30 na direct lang minimum. So, ibig sabihin, yung pangatlong problema is yun. Yung mga networker, meron silang one-time big mindset. Hindi dapat ganun. Dapat continuously ka nag-i-invite to the point na sobrang dami mo na direct, na sobrang busy mo na hindi ka na makapag-invite ng tao. Okay? Pero pag hindi pa na-achieve na sobrang kang busy, dapat continuous ka pa rin nag-i-invite. Very basic yun. Okay? And pag nagawa mo yun na continuously na 1 to 2 years nag-i-invite ka consistently, on the 3rd year, retired ka na. Diba? Kasi during those times na habang nag-i-invite ka, meron ka maka-encounter doon na leader. Meron kang isang downline doon, bigla, puputok. Diba? So, anyway, I know marami kayong natutunan doon sa mga sinabi ko, diba? And i-repeat ko lang yung 3 bagay. 4 pala yun. Yung una,
very basic natin, tinalakay kanina, di ba? Na ang presentation sa invitation magkaiba. Okay? Ito yung prospect mo, ito yung presentation. Dapat meron kang proper inviting skills para yung tulay na yun, ma-bridge mo papunta dun sa presentation at mapapilin mo siya. Okay? Yung unang problem, which is yung na-encounter mga networker, number 1 is yung poor inviting skills. So, dapat hindi enough na baliwin mo isang downline mo. Turuan mo siya ng script. Turuan mo siya ng paraan paano mag-invite. Huwag mo lang sabihin na basta mangindap ka, basta baliwin mo. Hindi po enough yun. Being irresponsible ng upline po yun, di ba? So, yun, bigyan mo siya ng proper skills. As an upline, kailangan mo siyang turuan paano mag-invite properly. Kasi kung may presentation skills, kung may proper inviting skills ka, kahit sino pwede ma-invite. Okay? Pangalawang problem is yung credibility. Pag wala kang credibility, mababa credibility mo, is of course yung mga tao, hindi maniniwala sa'yo. Ito isang paraan pala na miss ko kanina. Yung ABC rule, isa sa paraan yan para tumaas yung credibility mo. Diba? Pwede mong i-build up yung upline para tumaas credibility niya kung wala ka pang credibility para siya ang mag-represent. Ayusin mo yung cover photo mo, profile picture mo para pag unang tingin po ng tao, mataas credibility. Dapat business-like. Okay? And of course, mag-give value ka sa buhay ng ibang tao. Tulungan mo sila. Diba? Para pag tumaas yung credibility mo sa mata nila. Ayun. And then yung pangatlo na problem, which is yun. Ano yun? Ayun. May one-time, big-time mentality. Hindi one-time, big-time mentality ang pag-i-invite. Dapat continuously ka nag-i-invite. Eventually, sa kaka-invite mo, may puputok siya. Hindi mo alam kung sino yan. Only God knows. So, your job is just to keep on inviting para may mapresentan ka. Okay? So, before tayo mag-end, okay pala, reminders. Sa mga hindi pa nakakuha ng libro, na free ebook, yung Great Networking Secrets, you can download it sa ating website, which is beyondnetworking.ph. Okay? And then, may ilalabas po tayo ng leadership series. Ibig sabihin ng leadership series, kakaiba to sa mga videos na nakikita nyo. And parang nawala. Once na-reach natin yung 15,000 na likes sa Beyond Networking page, doon ko lang siya i-release. So, dapat ngayon pa lang, o bukas, o makalawa, at next week, araw-araw, ipalike mo to sa lahat ng kakilala mo, lahat ng downloads mo na hindi pa na-ilalike yung page, para mailabas natin yung leadership series na mga videos, which is pag umabot tayo ng 15,000 likes. Okay? And then, pwede ka magbigay ng feedback sa testimonial sections natin, kung anong gusto mong matutunan, kung gusto mong i-present ko sa inyo, o i-train ko sa inyo. Okay? So, ayun lang. And then, kung ano pa yung matututunan mo for this seminar, this live show, i-comment mo lang below before tayo mag-end para mapag-usapan natin, di ba? Or kung may clarifications ka. Okay? So, yan. Ano pa ba mga gusto nyo comments? So, i-comment nyo nga rin natutunan nyo for tonight. Alam ko, iba nababaliw na siya mag-i-invite na. Di ba? Kalma lang, kalma. Relax ka lang. Okay? Darating tayo dyan. So, congratulations, Beyond Networking fans. Right now, meron tayong 550 viewers. Grabe, biggest in the history. Next week pala wala tayong live show kasi meron akong event sa Gensan. Ano yung event ko sa Gensan? 3-day training po siya about social skills, social dynamics, persuasion, influence, NLP, hypnosis for 3 days. So, kung taga Mindanao area ka, pumunta ka sa Gensan, 3 days yun, kita-kita tayo doon, di ba? Kontakin nyo na lang si Efren Menor kung gusto mag-attend ng training. Okay? Please contact Efren Menor sa Gensan. Okay? So, sabi ni Ace, Mark, nababaliw na. Thank you sa knowledge, power, gabi, God bless. Diba? Ang next live show natin, tinatanong ni Jovi Valiente, September. Sa first week of September, yung next live show natin. Okay? So, yan. Marami nagpapasalamat sa mga natutunan. Okay. It's my pleasure po na turuan kayo dahil siguro ganoon lang talaga ang buhay. Kung sino mas nakakataas, may resulta, tama lang ng turuan ng mga nag-uumpisa, nagsisimula. So, I hope na kayo din maging ganoon yung attitude nyo once kumita kayo na malaki. Tulungan nyo lahat. Diba? Mapaka same company o hindi company. Kasi
pag sila naging successful, gaganda lalo yung industriya natin eh. Pag gumanda lalo yung industriya natin, mas madali mag-recruit. Di ba? Hindi na negative mga tao. Okay, sabi ni Honey Herbas, ang galing, magaling, salamat. Sir Mark, nasagot mo muna katanungan ko bago po mag-type. Pero, ayan, pahingi po ng more tips and script mga gamitin online. Ayan. Masterin mo muna yun. Ang daming script, pero masterin mo na yung tinuro sa iyo para gumaling ka. Ang tatlo lang, di ba? Maghanap ka ng taong may problema. Pangalawa, mag-generate ka ng sense of urgency and then curiosity. Tatlong yun, masterin mo. Okay. So, marami nagpapasalamat. So, anyway, I know marami kayo natutunan for this live show. Papasalamat po ako sa lahat ng online tonight at nakinig. And, i-achieve po natin ang 15,000 likes para mailabas ko ang leadership series. Salamat sa mga nag-download ng libro. Ikalat po natin sa bawat sulok ng seminar room sa buong mundo. And ayun lang. And this is Marco Malyari. Alongside making money, I decided to make a difference. And this is Beyond Networking. See you again next time. Bye-bye.